Gagawa tayo ng no oven mango cream pie. Kung mahilig kayo sa mangga, perfect ito na pang dessert. And yes, sa maliit na kawa ko siya lulutuin dahil wala akong oven. And yes, pwede sa malaking kaldero or malaking kawali. Basta kasya lang yung pan or lalagyan ng ating pie. Kita nyo naman, para din siyang oven bake. Tapos ay lalagyan lang natin ito ng cream mixture at ang ating matamis na mangga. Ayan, so ang unang gagawin natin ay ang ating pie crust. So yung crust na gagawin natin ay pang pie talaga, hindi yung graham type na crust, hindi ganon. Pero don't worry, madali lang to. So kailangan lang natin ng all-purpose flour, lagyan natin ito ng white sugar at konting asin. Tapos ay i-mix na muna natin ito. Ito naman ay cold na margarine or margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. Ito ay softened pero firm to touch. So ang gagawin natin dito ay ikakat natin ang ating margarine together sa ating harina. So gamit ang ating tinidor, ikat natin ng maliliit ang ating margarine against sa ating harina. So, ganito ang magiging itsura niya. So, para siyang buhangin. Next naman ay maglagay tayo ng ating cold milk. So, pa-konti-konti lang yung paglagay tapos i-mix natin siya every time na maglagay tayo. Evaporated milk lang yung gamit ko dito pero yes, pwedeng gumamit ng fresh milk. And malalaman mo kung okay na siya kapag kinompress mo siya at nagka-clump siya together. Ngayon naman ay i-gather natin ang ating dough. So hindi natin siya mamasahin ha. I-gather lang natin siya at i-form natin siya into a ball. And then ilagay natin sa plastic or sa cling wrap. I-flatten natin ang bahagya tapos i-refrigerate natin for 30 minutes to 1 hour. Ayan, after 30 minutes or 1 hour, i-flatten natin yung ating dough into a big circle. Ay kung napapansin nyo, naglagay ako ng cling wrap para hindi dumikit yung ating dough sa table. And kung napapansin nyo din, dumidikit ang ating dough sa rolling pin. Pwede din maglagay ng plastic or cling wrap sa ibabaw ng ating dough para hindi dumikit yung dough sa rolling pin while nagro-roll ka. Tapos, ilagay natin dito yung ating dough. So, ito yung gagamitin ko na pan. And dahil nga hindi natin siya i-bake sa oven, i-bake natin siya sa improvised na oven. But yes, of course, pwede mo siyang i-bake sa oven talaga. So, ganito ako mag-transfer ng dough sa pan. Inilalagay ko ang ating pan sa gitna ng na-flat natin na dough. Tapos ay binabaliktad ko siya kasama ang ating cling wrap. Ayan, so mas madali siya for me. Tapos ay tanggalin natin ang cling wrap at ayusin natin ang dough sa pan. So, huwag kayong mag-alala kung nabutas or napunit ang dough dahil pwede yung tapalan or dugtungan ang dough. Ito naman ay optional, gumamit ng tinidor para may design ang ating pie crust. And then, i-prick natin ang bottom ng ating pie. Ito naman ang ating maliit na kawa or malaking kawali. Naglagay lang ako ng mapapatungan na metal sa loob dahil dyan natin ipapatong ang ating pie crust. Again, pwede po na kaldero ang paglulutuan basta kasya po ang pan na gagamitin. Takpan natin ito at lutuin for 45 to 50 minutes over medium-low heat. Ito naman yung itsura niya after 45 minutes. And ito naman siya after 50 plus minutes. Yes po, nasobrahan sa 50 minutes. Okay naman yung kulay niya, mas darker nga lang dito sa isa na naluto natin. Ito yung sobra sa dough. Inilagay ko sa maliit na aluminum pan at dahil maliit lang, mga 30 minutes ko siya iniluto. Next naman ay gawin natin ang ating whipped cream. Para sa whipped cream natin ay maglalagay ako ng gelatin. Ito ay clear and unflavored. I-soak natin ito sa room temperature na tubig. Siguraduhin na basa lahat ng grano ng ating gelatin at hayaan na muna natin itong mag-bloom. Ito naman ang ating all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. I-whip natin ito until mag-double ang volume or size ng ating cream. Ayan, nag-double na ang size ng ating cream. Itabi na muna natin ito at tunawin natin ang gelatin sa mainit na tubig. Pagkatunaw ay iset aside na muna para lumamig. Ngayon naman ay maglagay tayo ng condensed milk. Ito ay chilled overnight din. Tapos ay maglagay tayo ng konting vanilla essence.
And then, i-mix na muna natin ito ng mabuti. Ngayon naman ay ilagay na natin ang tinunaw na gelatin at haluin ito ng mabuti. At ayan, eto na ang ating cream base. Ayan, kapag nagawa na natin lahat, i-assemble na natin. And eto nga pala ang bottom ng ating pie crust. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. So maganda ang kulay niya kahit hindi oven yung paggamit natin sa pag-bake. So maglagay tayo ng ating cream. Kalahati lang muna ng pie ang lalagyan natin ng cream. Tapos, maglagay tayo ng first layer ng ating sweet mangoes. And then, maglagay tayo ng second layer ng ating cream. Next naman ay second layer ng ating sweet mangoes. And maglagay tayo ng third layer ng ating cream. And yes po, pwede nyong baguhin ang paglalagay ng palaman kung ayaw nyo na maraming layers or makapal ang cream. Ang next na gagawin naman natin ay optional. Nagtunaw ako ng margarine, ito ay malamig na. I-mix natin dito ang crushed na graham crackers. Lagyan natin ng brown sugar at konting cinnamon powder. Tapos haluin natin ito ng mabuti. So gagawin natin itong parang streusel. Tapos buksan natin ang apoy at ipapan-toast natin siya ng mga 1 to 2 minutes. And kung may toaster kayo ay pwede mo siyang i-toast by batch. Tapos ay palamigin ito. And ganito ang texture niya kapag lumamig. And then ilagay natin sa ibabaw ng ating pie. And additional topping, maglalagay ako ng cube na mangga. Ang next na gagawin ko ay optional pero importante siya kapag naglalagay ka ng prutas na topping. So meron ako ditong reserved na syrup galing sa fruit cocktail. But yes, pwedeng gumamit ng fruit juice. Maglagay tayo ng konti sa ating cornstarch. Tapos yung natira ay ilagay natin sa ating pan at maglagay tayo ng asukal. Buksan natin ang apoy at i-mix natin para matunaw ang asukal. Tapos ito ay pakuluan. Ayan, kapag kumukulo na, hinaan ng apoy, ilagay natin ang tinunaw natin na cornstarch. Haluin natin until maging malapot ang kanyang texture. And ayan, malapot na. Ngayon naman ay maglagay tayo ng light corn syrup. I-mix lang natin ito, pakuluan natin for 1 minute tapos ay palamigin. Kapag malamig na, i-coat natin ito sa ating slice na mangoes. Usually, ang glaze ay binabrush siya pero eto ay kino-coat ko. Tapos ay ilagay na natin sa ibabaw ng ating pie. Again, sa toppings, kayo na ang bahala. Pwedeng hindi nyo ito gayahin. And ayan, eto na sila. So, i-chill natin ito for 12 hours or mas maganda overnight. And ayan, eto ng ating no-oven mango cream pie. Ayan, so tikman na natin. Tignan nyo naman yung height ng ating pie. Ayan. Oh my gosh. Ayan siya. Siyempre, napaka-creamy niya. Ang sarap talaga ng ganitong pie, no? May mangga, tapos cream, tapos may graham pa tayo on top. At yung crust natin, masarap siya. Ito yung ginagamit ko talaga na pie crust sa ating egg pie. Ito din, hindi ko lang alam kung ito yung ginamit ko sa buko pie natin. Pero, ilalagay ko ang link sa description box kung gusto yung gumawa ng egg pie. And yes, no oven din yun. Pero of course, kung may oven kayo, pwede yung i-bake sa oven talaga. And syempre, dapat yung mangga nyo ay matamis. Super perfect talaga siya. And I'm so happy dahil ang sarap ng crust natin. Natumba. Okay, sa topping naman ay optional na maglagay ng graham na streusels or graham crumble. Pero sa texture niya at sa lasa talaga nakakadagdag siya. So for me, kung may time kayo or may extra kayong budget, magandang maglagay ng graham na streusels. Eto naman yung ating mango na topping, pwedeng hindi na. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo, kapag naglalagay kayo ng prutas, para hindi siya
pumangit yung kulay, lalagyan mo talaga siya nung glaze. Bigyan mo lang ng extra time dahil extra special naman ang magagawa dun sa pie mo. So, overall, yung inilagay natin ng mga sangkap, topping, and everything, perfect talaga siya. So, yes, pwede sa kahit anong okasyon. My God, talagang blockbuster to. At kung gusto nyo na maging negosyo, pwede naman. Pwede ganitong size or pwede ganito. So, ito naman ginawa ko dito ay walang gram na topping. Pero nag-slice ako ng mangga. So, pwede mas puno pa kung gusto nyo. And same, naglagay din ako dito ng glaze para hindi nga maiba yung kulay. So, ganitong size, pwede, ayan. Hindi ko siya tinanggal dahil ipamimigay ko din to. And kung feel nyo na ibang prutas ang ilagay, pwede naman din. Gusto nyo fruit cocktail, pwede. And yung crust natin, kahit hindi butter yung gamit natin, ay nako, ang sarap niya. Malinamnam. Tapos, yung texture niya talagang may crunch. Sarap. And kahit ilagay mo to sa ref, di ba? Inilagay natin siya sa ref. Yung texture niya hindi nagbago, hindi siya yung hindi siya soggy. Andun pa rin yung crunch niya. Sarap. And sa pagluluto nito, yun nga, kung gusto nyo improvise oven, pwede na yung kawa. And kung wala kayong kawa, pwede naman sa kaldero na malaki. Basta kasya yung pie ninyo doon. So yes, ang kaldero, nagawa ko na din yan before. Nagluto ako dyan ng cake. And I think pie din. So, talagang maraming magagawa sa kaldero, sa kawa, pagdating sa mga baking. Kayang-kaya yan. Yun nga lang, kung gusto nyo ng negosyo or mass production, hindi practical kung kawa yung gagamitin mo or kaldero. Dapat talaga oven dahil malaki siya. Mas malaki yung space, mas marami yung maluluto mo doon. Pero yun nga, kung sa bahay lang naman, gusto nyo mag-experiment, gusto nyo subukan, wala kayong oven, kawa or kaldero is the answer. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!